Sinagot din ni House Speaker Martin Romualdez ang mga patutsyada ng mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Payo niya sa dating Pangulo, mag-isip-isip muna dahil baka siya raw ang mas kailangang humarap sa batas. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Hamon ni House Speaker Martin Romualdez kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na sangkot ito sa illegal na droga, maglabas ng pruweba. Hindi ka Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga pruweba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Buwelta ng speaker sa dating Pangulo, baka ito ang may kailangang harapin sa batas. Sinabi din niya di ba? Di ba? Pinag-usapan niya Rags na ibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari dyan, ang dami ng pinatay. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pinaalala pa ni Romualdez na pro-charter change din si Duterte noong Pangulo siya, pero walang nangyari. Baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nakuunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. I say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? Panawagan ni Romualdez sa mga Duterte. Sa pamilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahal na presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.